Hmm. Ngayon, eto, since nabanggit na din natin yung kanilang mga supporters, 'no? Since nabanggit na po natin yung kanilang mga supporters, 'di pasensya na. Kayo alam niyo 'yan, 'di ba? Sabi niyo nga hindi ko mabigkas yung letrang R. Tayo naman wala, okey lang sa atin 'yan. Pinambabash nila sa atin yung, "Ay, hindi mo mabanggit yung letrang R." Eh, bata pa lang ho ako. Sabi nga nung misis ko, "Ang cute niya, eh." Kasi parang Coco Martin. Kasi parang si Ian Veneracion. Ay, ayos. 'No? Kaya sabit ko, supporters, hindi ho talaga sila support, 'no? Malacanang, Duterte supporters free to express opinion, but don't forget EJK victim. Yun. At may idudugtong pa ho ako dito, mga bossing, 'no? At 'wag lalagpas dun sa inyong karapatan. Ayan ho, 'di ba? Walang bawal na maghayag ng inyong saloobin, 'no? Ang bawal 'pag sumobra na. Ang bawal 'pag yung may halo na kayong mga fake news, ang bawal 'pag bumabastos na kayo nung kapwa-tao ninyo. Yung tipo ho bang hindi naman kailangan magmura, hahaluan niyo ng pagmumura. 'Di ba? Yung PI, ito si Barbers ganito, ganyan, 'di ho ba, mga kababayan? Kailangan hanggang doon lang tayo sa malabas mo yung sentimyento mo ng may paggalang at ng may katotohanan. 'Pag hinaluan niyo ng fake news, ay naku, bawal na 'yan. Sabi ni Ginger Cat, martial law ang best solution para masugpo na ang DDS. Kaso itong mga DDS parang mga engot, hindi yata naiintindihan ang galaw ng mga tao, ang sitwasyon. Lagi nilang sinasabi, magma-martial law na, magma-martial law na. Ipinantatakot nila yung martial law sa kapwa natin Pilipino. Samantalang yung karamihan po ng Pilipino, mga bossing, sinasabi, maigi pa nga yan, mag-martial law na talaga, no? Dahil ang gugulo na nung kampo ni dating Pangulong Duterte, lahat na lang, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Di ba? Ngayon, sinasabi nila, puro sila, dating Pangulong Duterte, dating Pangulong, bawal yan, ganito yan, mali yung ginawa ninyo. Para pong gusto nilang sabihin na para pong gusto nilang sabihin, mga kababayan, na sila lang yung tama. Pero sa totoo lang ho, mga bossing, yung mga ngayon na mga DDS, yung nakikita ninyo diyan sa Facebook ninyo, mga kababayan, yung iba diyan hindi talaga alam kung ano yung nangyayari, 'no? Yung iba diyan wala lang, naki-hype lang. 'Di ba nakikita nyo madami, 'no, nag-iiyakan daw sa Facebook. Baka isa si Sahira Ferrer do'n. Nag-iiyakan sa Facebook. Pero ang totoo, yang si Sahira Ferrer, hindi niya alam na merong mga batang mga namatay. 'Di ba? Hindi niya alam kung ano talaga yung pinag-uusapan. Ganun lang ho yun. Hype! Hype ngayon. Naku, yung kapitbahay ko nag-post si Duterte nakakulong daw dinala daw sa ICC 'Di ba? Ngayon naman, nakita, mga kababayan, nung kapitbahay na wala namang ginawa kundi mag-online sugal ganito bla bla bla. Tapos biglang nakita, uy ganito, naku, nakakulong. Naku bumoto ko dati diyan Oo, bumoto. Pero yung simula nung pagboto mo hanggang doon sa pangkasalukuyan, wala ka na naman, hindi ka na naman nakikipolitika no? I-type ko din, no? Ano ginawa niyo kay Tatay Digong? Ganyan lang ho yung mga yan. Kaya ho, mga kababayan, lilipas din yung mga yan. Pagka hindi na hype, pagka hindi na uso, ganyan lang yung mga DDS na yan. Puro lang yan, puro yung nakikiuso lang ho, mga kababayan. Nakikiuso lang ho yan, no? Tanungin mo, bakit hindi dapat dinala si dating Pangulong Duterte doon sa ICC, etc. Wala akong maisasagot sa inyo yan, mga bossing.
Sabi ni Crisadel Modelo, Boss Mark, marami ka palang bisita ngayon. Ay, yung mga DDS, welcome to my vlog. Siguraduhin nyo lang, mayroon kayong tissue sa gilid ninyo. Oh, ako may tissue ako. Habang nakikinig kayo dito. Di ba? Habang nakikinig kayo dito. Oh. Sabi ni Paul Tojeno, mag-wake and bake na lang kasi kayo. Like, yeah. Eh, yung iba ho, mga DDS, nahahawa na kay Maharlika eh. Bangag ang Pangulo, anak ng tinapa. Sabi, tanongin mo, nasaan yung ebidensya nyo na sinasabi nyo bangag ang Pangulo? Ang ipapakita sa inyo yung video nila. No? Yung video na ginawa-gawa po nila, mga kababayan. Ngayon, napag-uusapan pa ba yun? Wala na. Oh. Kukuha mga boss, kukuha din man lang sila na mag-e-edit ng video. Siguro mumurahin pa yung kinuha nilang mag-e-edit. Bakit to? Halatang halata eh. 'Di ba, Ma'am Liberty Torino? Halatang halata. Oh. Tapos tignan mo ang sasagot sa atin ni Sahira, dami mong alam, boss. Uy, salamat. Oh, 'di ba? Suko. Oh, madami tayong alam. Walang si Sahira, wala namang masabi yan. Panay, dami mong alam, ikaw na magaling. Oh, 'di ba? Ang mga DDS ho, mga bossing, hindi ho niyan kayang sumabay doon sa mga pinag-uusapan. Kaya ang makikita nyo lang pong mga komento niyan, dami mong alam, bangag ka kasi, makamarcos ka kasi, adik ka kasi. Hanggang doon lang ho yan. Wala na pong ibang maikukomento yan, mga kababayan. Hanggang doon lang po. At yun lang po talaga ang kakayahan nila. Bakit ho, mga bossing? Kasi nga, nakikihype lang yang mga yan. Diba, Arvin Lario? Nakita ko sa kapitbahay ko, nag-post yung kapitbahay ko na Maka-Duterte. Ako din magko-comment, magpo-post na din ako. No? Bakit ginawa nyo to kay Tatay Digong? Yun na yun. Yun na yun. Oh, DDS na ulit sila. DDS activated. Oh, ha? Naku, kala nyo hindi namin alam yan. Subukan nyo ho, mga kababayan. Tumingin ulit doon sa social media ninyo. Doon sa Facebook ninyo. Baka Lunes nga lang ho, wala na yan eh. Baka sa Lunes lang ho, mga kababayan, wala na yan. Bakit? Hype nga lang. Yan. Sabi ni Kuya Dan TV, nakikiviral lang. Totoo ho, mga kababayan. Yung tipo bang, tatanungin mo, ano nangyari? Tingnan mo, di ba? Halatang nakikihype lang to. Si Sahira, halatang nakikihype lang, Hindi kayang magpaliwanag, hindi kayang subaybayan, hindi kayang makisabayan sa talakayan. Kasi ho, blanco ang utak niyang mga yan. Blanco. Kaya ang ko-comment niya, isa kayata sa magmamana ng ginto. Ang layo ng komento, di ba? Yan ang sinasabi ko ng mga DDS na hype, nakikihype, nakikiviral, nakikitrend lang. Wala, hindi ho kaya. Kung merong sasabihin yan na dito, ang tagal nang nagsalita niya, wala ho